Ang inyong napapanood ay aktwal na surveillance video kuha ng bitag sa grupo ng kalalakihang ito. Ang grupong pinaniniwalaang sa likod ng pagnanakaw ng mga motorsiklo sa Quezon City at maging sa mga karatig lungsod sa Metro Manila. Araw at gabi, tinutukan ng bitag ang kanilang pinaglulonggan sa may bahagi ng EDSA na di kalayuan sa Campo Crame. Mahigit 2 buwan minanmanan ng bitag ang kanilang mga kilos at galaw at pinag-aralan ang grupo. Nagsimula ang lahat sa hinala na unti-unting tumibay sa pagdududa ng magkaibigang Neil at Josh. Sila ang naging susi kung kaya't nadiskubre ng bitag ang aktibidades ng grupong ito. Almost every day kasi meron silang mga pinapasok na motor at pagtatapos nila ipasok nililinis sila at tinatanggalan ng mga sticker. Pag ipinasok nila, may plata. Pagka inilabasan nila sa compound for registration na, doon na nag-umpisa mo hinala namin. Kaya sinubaybayan namin. Nakagawian daw ng grupong ito ang madalas na pagtipon-tipon bago sila lumakad gamit ang dalawa nilang motorsiklo. Kasi sa madalas na obserbasyon namin, kung may mga tao doon sa loob ng compound, may mga nagkukwentuhan o nasa labas ng mga tao, dito sila sa labas ng EDSA, sa may bukana ng compound, nag-uusap-usap bago umalis. Nag-uusap sila ng mga ilang minuto, after na sila yung mag-usap-usap, kukunin nila yung service nila na regular nilang ginagamit. Yung kulay blue na Yamaha at saka yung XRL na black. Tatlo silang alis, yung isa naka-back ride. Ayon kay Josh, malimit 1.5 oras lang ang lakad ng tatlong to, sakay sa kanilang 2 motorsiklo. Pagbalik ng mga ito, 3 na ang kanilang dalang motorsiklo. And then, pagdating nila raw sa compound, gagarahin nila yung mga motor nila at kasama yung nakarunat. Lumalim ang interest ni Josh sa grupong ito kung kaya't lahat ng mga motorsiklo na pinapasok sa compound inililista niya ang mga plaka maging ang mga petsa ng araw. Dahil kabisado na namin yung regular nilang gamit Kapag may nakita kaming dumating na bago, kinukuha namin ang mga plate number. Kaya ito namin petsa kung kaya namin nakita. Upang makumpirma ang mga impormasyon ni Josh, agad sinilip ng bitag undercover ang nasabing lugar. Sa kahabaan ng EDSA, Cubao, Quezon City, na di kalayuan sa headquarters ng Philippine National Police sa Campo Crame, natagpuan namin ang aming target. Walang kahirap-hirap na pasok ng aming undercover ang compound ng nasabing 4-unit na apartment. Sa pulagat ng aming surveillance gadget, ang mga nagkalat na binaklas na parte ng mga motorsiklo. Kapansin-pansin ang mga nakaparadang motorsiklo na mga plaka, halos lahat ay for registration. Sa ikalawang araw ng aming surveillance, nagkataon na doon ang grupo. Nagkukumpulan at nag-uusap, subalit malikot ang kanilang mga mata. Tama ang kanilang hinala at ang kanilang pangamoy sa vendor na ginamit naming undercover na may dalang surveillance gadget. Kung kaya't sabay-sabay itong nag-alisan. Kinagabihan, nag-text si Josh. Mukhang titira naman daw ang mga suspect. Agad pinustihan ang isa naming undercover. Subalit, katakatakang hindi tumira ang grupo. Patuloy ang pagtutok ng bitag sa grupong ito. Nagpalit na kami ng undercover. Ang kanyang misyon, pasukin ang nasabing compound. Ito'y upang mapitikan ng aming surveillance gadget ang kanilang pinag-iimbakan ng mga nakaw na motorsiklo. Subalit, noong mga sandaling yon, hindi inaasahan ng aming undercover ang biglang pagdating ng grupo. Tumira pala sila nung araw na yon at may nakarnap na naman silang motorsiklo. Isang pulang Honda XRM na may plakang 4355NH. Sa record ng LTO, ang motor na ito ay pag-aari ni Gilbert Vallore ng Pasig City.
Makikita sa kinikilos ng mga magnanakaw nito. Bagamat malayo ang aming undercover na may dalang surveillance gadget, hindi sila mapakali sa sinumang nasa loob ng compound. Nag-alisa ng mga ito. Maya-maya pa, kinuha ang nakaparadang motorsiklo na nakarnap at ipinasok ito sa loob. Umaga pa lang pumoste ng aming undercover sa may bahagi ng EDSA upang bantayan ang paglabas ng grupo sa compound na kanilang pinaglulunggahan. Sa pulagad ang pagdating ng dalawa sa tatlo naming subject dahil ang pangatlo nakatira pala sa loob ng compound. Pagmasdang maigi ang pag-uusap ng tatlong suspect. Makikita ang naunang motorsiklong lumabas, dalawang sakay. Bumuntot ang pangalawang motorsiklo, isa lang ang sakay. Isang oras ang lumipas, bumalik na ang grupo. Pagmasdan ang pinagitna nilang motorsiklo, eto yung bago nilang nakarnap. Malimit ganito daw ang kanilang formation kapag matagumpay ang kanilang carnapping operation. Agad kumilos ang aming vendor na undercover upang mapitikan ang plaka ng kanilang nanakaw na motorsiklo. Isang pulang Honda XRM na may plakang 2732PL. Sa record ng LTO, ang motor na ito ay pag-aari ni Gerardo Manaog ng Batasan Hills, Quezon City. Sa Bitag Headquarters, dumating na mga nagmamayari ng mga nakarnap na motorsiklo. Tinunton ng Bitag ang mga tirahan nila base sa records ng LTO upang makumpirma kung nakarnap nga ang kanilang motor. Isinalaysay nila kung kailan at saan nanakaw ang kanilang motorsiklo. Ito po yung motor kong nawawala. May mga sticker siya na Bulldog, malapit sa may plate number, tapos may tigri pa dun sa kabilang side niya. Nawala po ito noong March 30, dakong alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Along Malingning Street, Sikatunan Village, Quezon City. Ang patunay na ito po yung nawala na yan, ito po yung type na Honda CN125, tapos yung motor number PPG 000E0110302. Ito po yung motor ko, kulay red. Ang palatandaan, may sticker sa huli na general rin. Tapos sa harap, may sticker ng PMP. Ang plate number po 4355NH na wala po to sa Sopotuna Village, Anoras Extension, noong March 18, 2010. I-komento ko po na yun talaga po yung motor ko. Pinag-aralan maigi ng Bitag ang mga nakuha naming video surveillance sa grupong ito na nasa likod ng motorcycle carnapping sa Quezon City. May pattern o pamamaraan sila sa loob ng 1.5 oras. May tangay na silang motorsiklo pabalik sa kanilang pinaglulunggahan. Hindi po pwede magra-random to. If you have a window time of 1.5 hours or 2 hours, ito may surveillance, ito may mga kinasing, ito na possible motorcycle na pinaparatahan o a particular spot na kung saan talagang maraming motorsiklo pag pipili ang picking na po sila. Riding in tandem sila after 1 hour na sila. Agad nakipag-ugnayan ng Bitag sa NBI-NCR upang may sagawang tactical operation o pambibitag sa grupo ng mga motorcycle carnapping na ito. Sa NBI-NCR, masusi nilang pinag-aralan ng aming mga nakuhang surveillance video sa aktibidades ng grupong ito. Agad na nagplano ang mga operatiba ng NBI-NCR kasama ang grupo ng Bitag. Yung operation natin this afternoon is carnapping syndicate. Ang kinakarnap itong mga to, motorsiklo, no? Ito their operation Fridays, pahinga, weekends. So, meron tayong motor na available, dalawa. Meron din kaming dalawa rin. So, 4. No? Tapos pag sinundan nyo mamaya, huwag yung nakatutok kayo. Pag sa kutob nyo, medyo nakakaramdam sila, bumitaw kayo, sunod naman yung isa. Palit-palitan lang kayo.
Susundan lang namin. Alam ba, nakakuha na sila ng items. Hindi. Susundan nyo habang kami nasa likotin. Sumusunod din kami. Hindi, wala rin gagalaw. Kami na hindi ang Just like surveillance operation. Pero pag nakita naman natin sa akto na nanako na sila ng motor, ay siyempre kailangan aksyonan natin. Okay? So magbabakasakali rin tayo at the same time, hanggang pare, masok na. So ito yung area natin sa Along EDSA. Kasi dito sa Tolan, underpass, di ba? Capaginaldo. Ang dito, palatandaan yung Almars to eh. Almars building, tapos may Shell gas station. Yung Almars mismo, yung katabi, yan ang entrada doon sa safe house nila. Another info we got sa mga asset natin, that may mga gamit dito. But since election, hindi na sila nagkawala. But nevertheless, mag-ingat pa rin tayo. So, jump off tayo. Dalawang buwan tinutukan ng bitag. Minanmana ng grupo at nakita positibo yung kanilang pinagagawa. Ang grupo ito ng mga nagkakarnap ng mga motorsiklo. So, eto na. Gagawin ngayon ng bitag kasama ng NBI NCR, isasagawa yung surveillance. Subalit pag nagkaroon ng oportunidad na kung saan maaaktuhan ang kanilang pagkakarnap, hindi na sila mag-atubiling kakalawitin right away, arestuhin ng mga taong ito. Pero pinaka-main purpose kung bakit kami patungo ngayon sa aming target is to do a surveillance, do more build-up, although nagkaroon na ng mga initial build-up sa surveillance. Kaya lang pinag-aaralan ng maigi ng NBI NCR para ma-execute yung sinasabing tactical operation laban sa grupo na ito. Target sila. Go, sir. Pagdating natin sa sa Tango Alpha natin, sa target area, ang CTL tsaka yung Expedition ang mag-standby sa Shell. Yung isang sasakyan ninyo doon na sa Macro. Over. Copy, sir, copy. So, base doon sa instruction ng team leader ng NBI NCR na yung aming sasakyan, itong main vehicle ng bitag, tatambay kami sa may gas station malapit sa target site at yung isang sasakyan ng backup ng bitag surveillance vehicle tetengga sa may Macro dito sa may EDSA. So hahayaan namin pupwesto at isasagawa yung mga surveillance at ano pa mga hakbang na gagawin ng NBI NCR. So we're just following instructions. May 4 na mga motorcycle na mga ito'y operatiba. Bawat motorsiklo nakaangkas yung 4 na undercover to make sure na nako-cover namin yung mga kilos at galaw ng grupong ito. And I hope na mag-succeed kami sa ginagawa namin sa mga backup natin. Okay, sige. Bravo, Alpha. Yeah, sir, man. Okay, ganito Pagdating natin sa EDSA, malapit na tayo sa target site. Patay na yung inyong yung headlights ninyo. And huwag kayong tumenga kasabay namin sa gas station sa Shell. Diretso kayo sa may Macro na lang and wait for further instruction. Hayaan natin ng NBI at yung mga undercover nila. Kasama ng undercover natin magtrabaho. Clear? Sir, copy. Malapit na kami sa target site. Sa kabila, nandyan yung Campo Crame. Isang bato lang. Nandyan ang target site. Malapit yung pinaglulunggahan ng mga sindikato ng carnapping ng motor. For now, surveillance, build-up pa rin ang gagawin ng NBI.
kahit na nagawa na ng BITAG yung mga initial surveillance. So hahayaan na natin ang NBI NCR to do their job. And I hope in the surveillance stage makabuild up pa sila ng marami. Depende sa oportunidad. Pag ang oportunidad nandyan na, naaktuhan na nila, tutuldo ka na agad yung grupo. Pero for time being, they wanna make sure na nakikita yung pattern ng movement aktibidades ng grupong ito. So that's the very reason kung bakit sinagawa yung operation ngayon na surveillance phase pa lang. Sa isang gasoline station, ilang metro lang ang layo ang napagkasunduang lugar kung saan papwesto mga sasakyan ng mga operatiba ng NBI NCR at ang tropa ng BITAG. Maya-maya lang tumawag na ang asset na si Josh. Andyan, nagpe-prepare. Andyan, nagkaayos yung motor, pati yung jacket niya. BITAG NCR. Check, wait. Update lang, gagayak na yung mga Sierra natin. At pala rin, meron na rin tayong coordination sa QCPD. Dalawang oras naka-standby ang mga operatiba ng NBI at BITAG. Subalit, sa namang kadahilanan hindi tumira ang grupo. BITAG. Go ahead, sir, go ahead. Kung lang, advice na lang, hanggang ngayon kasi as per info, negative pa yung Sierra natin. Tahimik pa rin, wala pa rin yung sa tatlong Sierra, isa lang naman dyan, wala pa yung dalawa, no? Tahimik lang daw ang area. So sa tingin ko, hindi muna sila kikilos ngayon. Well, pull out na lang muna tayo, back to base. Sir, copy, sir. Oo. Katakataka mahigit 2 buwang nagpalamig ang grupong ito simula ng 15 ng Abril hanggang nitong Huwebes 8 ng Hulyo. Kaya naman nagdesisyon na ang grupo ng NBI NCR at BITAG na isagawa na ang open investigation. Ito'y sa pamamagitan ng personal na bibisitahin ng NBI NCR at ng BITAG ang pinaglulunggahan ng mga suspect sa likod ng mga motorcycle carnapping. So, ako si Agent Mercader sa NBI ako, no? May mga ano lang kami, kung okay lang sa'yo, may konting katanungan lang kasi meron kaming iniimbestigahan. Actually, medyo sinusubaybayan na namin yung area ko to. Okay. Meron kasi kaming actual footage. May tempo na lumabas dito yung grupong to. Pinakita ko sa'yo. Nakunan nila, nakasundat, kaya lang hanggang sa nawala. Kaya lang, inabangan nila dito. Pagbalik, yung 2 motor na umalis, pagbalik, 3 na. Ayun yung motor to, ito sa'yo to. Sino tong isang to? Wala ba siya rito ngayon? Hindi, doon po nagtatrabaho rin sa Almers po, sa military supply po. Almers? Alam ko yun. Doon po nagtatrabaho rin. Natutan niya po sa taas, natutulog. Ano? Kasi ito, hindi mo naman mukhaan. Oo. Ito, ikaw to? O siya, mahaba pa book niya nun. Hindi sir, mas ano po na rin. Alam ko sir, mga 2 beses na nangyari. Hindi ka nagtatanong kung ano ba tong motor na to? Pinapakuha ba sa atin to? Binibenta to? Ano sinasabi? Ay sir, masasabi may bibigat din tayong motor kung pwede ka. Kung saan lugar? Kung saan lugar, tumujoy na. Siniguro ng NBI NCR na sa komprontasyong ito may nakahanda na silang sabina na iiwan sa mga suspect. Actually, naka-prepare na ako ng meron akong naka-prepare ang sumpina rito para sa inyo. Sa inyong magkapatid. Ito yung kopya mo para sa inyong dalawa. Paki-receive na lang ito. Hindi kaya sir, gusto ko nga sir malaman. Gusto ko na mismo sa akin. Gusto ko malaman talaga yung alanganin ba talaga yung nagawa namin na pagkuha ng motor na yun na sinasabi niya sa akin na ito na, so wala pa nga tanda ko mga 2 beses lang tapos siguro mga wala kang 2 oras, wala na sila na kumukuha kasi wala na, umalis na ako. Kaya nga. Opisina niyo po. Sa opisina namin, sa NBI NCR. Yung 15 Thursday. Okay na tayo. Maraming salamat. Nakita tayo ron, no?
Pero sir, pupunta po talaga ako sir.